tambaluslos. Naaalarma na sa tingin natin. Yaang mga magnanakaw sa Malacanang sa tingin natin nagpapanik na ngayong mga panahon na to. Kasi pagka naging Senate President dyan, itong si Rodante Marcoleta, mark my word, maghahalo ang balat sa tinalupan. Nako, una sa lahat, ang ating babantayan, pagpasok ng 20th Congress, ang budget para sa 2026. Mantakin nyo mga kababayan. Kung sakaling si Rodante Marcoleta ang ating Senate President, pagka nagkaroon ng BICAM dyan, sa budget, pagka ginawa pa nila yan sa Manila Hotel o kung saang hotel pa man, naku, mayayari sila kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi, narinig natin dyan kay Senator Marcoleta na bakit pa sila gumagasta ng ganyan. Pwede naman gawin sa sa House of Representatives o sa Senado. Bakit kailangan pa sa hotel? Panibagong gastusin na naman yan. Mabubukas na sa sambayan ng Pilipino at maririnig na ang ating mga kababayan kung ano mga pinag-uusapan nila dyan sa mga BICAM na yan. Maririnig na malalaman na yung mga itinatago nila, yung mga sinisingit-singit nila, di ba? O ito na, rekta na tayo dito kay Chis Escudero. Sir, other issue. Nag-meeting kayo kahapon ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada and incoming Senator Marcoleta about Senate leadership po bang pinag-usapan? Hindi kami nag-meeting, kumain kami, magkaiba yun. Pero ano na pag-usapan during your Wala, kung ano-ano breakfast? lang. Magkakasama kasi kami dati I was with Senator-elect Marcoleta in the 13th Congress. Nung congressman pa ako. Magkasama kami nun. So si Senator Jinggoy nag-ayos nung pagkikita at pag-uusap dahil matagal. Yan, ako. Parang na ho ito, nanonostra na natin. Rodante Marcoleta para Senate President. Nagkasama din. Huwag kayong manibago kayo dyan sa Senado. Lagi namang may first time. Masanay na kayo kung first time nyo makakita na neophyte senator tapos biglang naging Senate President. May first time naman lagi. Sila ng kampanyahan ng 2022. So, naimbitahan lamang. So wala pang ongoing efforts para ma-retain kayo as Senate President? Walang ongoing efforts para ma-retain as Senate President. Anong ibig sabihin ng ongoing? Kaibigan ko naman kasi lahat, Selly. Hindi naman porkit magkikita kami, yan lang ang pag-uusapan namin. Si Selly kasi yun yan. Si Selly, nako, yung mga tanong niya, tumanda ka na sa Senado, anak ng tokwa. Yang si Selly, yumaman ka na. Lang niya ka, oo, kahit na ano pa naman, madam, para sa bayan naman ho, once and for all, tigilan nyo na ho, mayaman na ho kayo. Walang yan, ang tagal mo na, 17th, 18th, 19th, 20th Congress, nandyan ka na. Mga tanong mo, masyado ko kayo na paghahalata, pagkakatabi nyo si Risa, nakakamukha nyo na siya. Natural at normal na magkita, magsama-sama siguro masyadong kami obvious. dahil magkakatrabaho at magkakaibigan kami noon man o ngayon. Si Selly na yan, nagpapakagitna. Pag nagtatanong, akala mo talagang tanong ito ng sambayanan, gusto naming malaman. Hindi, tanong ni Tambayan. Pero may ilan po mga senador na nagsasabi na parang may mga text messages na hinihingi na yung suporta para sa iyo o kaya kay former Senate President Tito Soto. So, meron po bang ibang Sabi Nino, at asan yung text kong ganon? Sir, nagsalita dyan sina Senator Kiko Pangilinan. Sinabi nila meron na silang nakuha na ganun may nakikipag-usap para nga kunin yung suporta. Sa party ko, wala pa akong mini-message na ganon. Pero may mga supporter mo na kasamahan mo na sila yung nag-e-effort na makumuha ng Hindi para sa suporta. akin magsalita para sa kanila. Pero wala pa kaming pag-uusap. Actually, parang nakatulog lang ako at nakabawi. Mga itong nagdaang linggo lang eh. Naka 11 hours Pero ako sir, sa araw. are you still confident na during that time, kayo pa rin yung Senate President? Hindi to question ng may kumpiyansa o wala. Mangyayari ko anong mangyayari. Panibagong botohan ito. Hindi ito pagpapalit ng liderato base sa kawalan ng kumpiyansa. Ito'y panibagong botohan talaga para sa 20th Congress kung sinong mamumuno ng Senado. Magiging crucial. SP patuloy po yung pagkipag-usap niyo sa mga senators. Kasi sabi ni Senator Erwin, tinawagan niyo rin daw po siya. Matagal na yun, bago pa, nung nanalo siya, siyempre kinongratulate ko siya nung nanalo Natural, siya. congratulate kayo talaga. During Mga the recess. malisyoso talaga kayo, mga langya kayo. Hindi ko matatawag na panliligaw eh. Pakikitungo.
Normal na pakikitungo. Dahil ngayon, dahil ang term ko ay hindi naman nagtapos ng June 30, so yung mga pangailangan nila dito sa Senado mismo, sila yung mga bagong halal, sila Senators Soto, Lacson, Marcoleta, Villar, Camille, Erwin, kaugnay sa mga briefings at sa mga opisina, tinutulungan namin silang maasikaso. Sir, magiging crucial ba o malaking factor sa Senate leadership yung distribution ng committee chairmanship? Palagi naman, pero sobra naman yung committee dun sa tao. I think we have 41 committees and we only have 24 senators. Marami na ho nagpapaabot sa inyo ng mga incumbent at newly elected senators na mga gusto nilang committee chairmanship. Wala, hindi marami. Meron na. Energy at electoral reform bigay natin kay Rodante Marcoleta. Energy at electoral reform kay Rodante Marcoleta Kasi dapat marami yan. din naman incumbent eh. Pero dun sa mga incoming, sir. Wala pa. Hindi pa namin napag-uusapan ng definite. Ano? Ano? Ma. Ano mang numero meron ngayon? Sino man? Sa totoo lang, nagbabago yan, lalo na kung ganito pa katagal, mahigit 1 buwan pa. But you want to still be the Senate President for the 20th. I will not shirk from that responsibility, let's put it that way. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad at pagkakataon na yon. Pero magiging open ka, sir, sa ano yun? Term sharing. Hindi ko alam kung saan galing yon, kaya hindi ko kokomentaryuhan yan. Sir, pero Hindi pass- galing sa akin yan. Pwede maging option yun, sir. Hindi na pag-uusapan. Saan ba galing yan? Hindi, may mga previous kasi di ba na nangyari, sir. Bigla naalala niyo yung mga president dyan sa impeachment? Hindi. Ganon. Sir, other issue. Okay, other topics. Sir, So, yun. Sir, Yes. other topic din ako. Other topic ka na? Apo. So, ay, Kuya Raymond. Di yung usap-usapan kasi yung supposedly nag-release ng 150 billion daw na pork barrel para sa mga senators. May listahan sila doon na number 1 is Bulacan, 12B, 9B ang Sorsogon, and kaya dalawa yung pangalan nyo na nababanggit na gaano ba ito katotoo? Saan nanggagaling kung itong mga ganitong klase? Sa pagkakaalam ko, FLR ang malaking bahagi ng budget at hindi pa nare-release. Hindi ko pa nalalaman kung anong porsyento, anong lugar yung na-release at hindi. Pero sa pagkakaalam ko, dahil sa pag-review ng Pangulo, kung maalala mo, NFLR karamihan ng mga releases. So ng wala, buong gobyerno, ng buong gobyerno. Hindi ko alam kung dahil sa eleksyon, hindi ko na rin natutukan. pero may ganun nga listahan na May 150 may ganun talaga na list na up to 150 billion for senators. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung saan nakuha yung total na yon. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat yon. Sir, other topic. Ngayon, kung na-release o hindi, DBM siguro makakasagot nun. Hindi ko alam. Hindi ako updated. Kasi hindi automatically released eh. Hindi ka mukha nung dati. Ngayon, kailangan ng SARO. Sir, other topic. Yes. Meron ding mga panawagan to suspend yung mga oil taxes. Tapos pero sabi ng DOE, only Congress can do that. Wala po bang? Pabor ako dyan noong paman. In fact, yung original version ng train law na i-final, ang pinanukala ko ay bigyan ng standby authority and Department of Finance na babaan yung value-added tax na pinapataw sa petroleum products. Bakit? 12% ang VAT. Pag tumaas yung presyo ng langis, halimbawa, mula $40 patungong $100, edi magkakaroon ng malaking kita dahil percentage tax yung VAT, ang gobyerno. Hindi ba mali yun? Babalikatin, papasanin ng sambayanan yung malaking kita ng gobyerno, samantalang wala naman yun sa pinroject nilang kita para sa taong yun. Kung hindi ako nagkakamali, ang projected na presyo ng crudo
ng crude oil ay nasa $40 to $60 for 2025. Pag pumalo yan ng 80-100 dahil sa kaguluhan sa Middle East, may malaking porsyentong makukuha ang gobyerno, hindi naman niya tatama yon. So, babalik, mumungkahin namin muli yung standby authority na yan sa pagpapasok ng Kongreso. Yung adjustment ng excise tax, which is a fixed amount, binigyan namin sila ng standby authority pero for 2 years lang. Tapos na yon, nag-lapse na yun ng 2020. So, kailangan ng panukalang batas nga para magawa yun. Hindi, yung train law. Yung train law. Pero sir, may panawagan din na i-abolish na yung oil deregulation law. Considering yung situation ngayon na tumataas ang presyo na langis dahil sa Israel conflict. Kada tumataas naman ang presyo, ang panawagan ay i-abolish yan. Pero pag bumababa yung presyo at sa mahabang panahon naman mababa, nakakalimutan din naman. So siguro ang kailangan natin gawin ay maglagay ng mga mekanismo, makinarya tulad ng standby authority na binanggit ko, na makaka-adjust tayo kapag may mga panahon tulad nito na tumataas yung presyo ng langis. Sir, patanong lang po ito ng COMELEC reporter namin. Hingi lang po ng reaction dun sa BARM Parliament Government Courtesy Resignation dun sa mga ministers and agency heads. Tsaka tingin niyo po ba makaka-apekto raw ito dun sa upcoming parliamentary elections sa October? Hindi pa naman. Malayo pa naman yung Oktubre. Tingin ko ginawa ito base sa nabasa ko dahil sa mga reklamo at hindi kontento si Sammy, yung kasalukuyang Chief Minister, sa performance ng kanyang mga gabinete. Kung maalala mo, nagpalit ng Chief Minister pero hindi naman pinalitan yung mga gabinete niya. So marahil oportunidad to para talagang mapatakbo niya ayon sa ninanais niya yung BARM. Sir, sa June 30, pwede na mag-file ng mga pet bills and resolution yung mga senators. Paano po yung magiging sistema? Di ba dati nag-uunahan para yung kanilang bilang number 1 sa listahan? Ginawa namin drawing of lots. Drawing of lots ang ginawa namin. Pagbabalik yan sa nagdaang practice ng Senado na para patas, parehas. Kasi ang inabutan ko, may priority ang Senate President, tapos yung senior. Ang problema mo, primus inter pares, o pareho lang naman ako dun sa iba. So para sa akin, drawing of lots na lang, hindi ako dapat mabigyan ng prioridad. Pangalawa, pagdating naman dun sa mga senior, sa dami ng beses bumabalik yung mga dating naging senador, kailan pa magiging senior yung mga bago. So, sinubukan naming pantayin yung pagkakataon na makapag-file ng bill. So, first 10, raffle. Second 10, raffle. Tapos yung subsequent ones, first come, first serve na. So, hindi na mangyayari yung nagpupuyat sila, sir, dito para mauna. Hindi na. Yung unahan lang. Lamangan, unahan, hindi na. Ulitin ko, dati kasi nga, Senate President, ang rule na inabutan ko last Congress, Senate President ang may first crack to submit 10 or 20 bills, followed by yung pinaka-senior na kinocompute base sa bilang ng term na napagsilbihan na. Mula't mula. So, ang mangyayari nga nun, yung mga bago, kahit na re-elect, parang hindi na sila, never sila makakaabot doon. Hindi ba? On your part, sir, ano yung mga bill na una nyo ipa-file? Fina-finalize pa lamang namin, pero dahil dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, isa na sa ipa-file namin tiyak yung standby authority na nais naming ibigay sa DOF o sa presidente man na babaan yung value-added tax o i-fix yung excise tax. Ang pagdedebatihan na lamang ay yung threshold amount. Anong magti-trigger ng kapangyarihang yon ng presidente? $80 per barrel ba? O ilang porsyento mula dun sa projected range ng presyo ng crude oil ang dapat natin pagbasihan? At ang pagbabasihan ba natin ay Dubai crude pa rin? O ang pagbabasihan natin ay yung MOPS of Singapore o yung Means of Platts of Singapore? Para sa akin, mas accurate yung MOPS. Pero sir, matagal pa yung proseso na yan kasi i-amend nyo pa yung batas. Hindi ba pwede yung executive branch isuspend temporarily habang ganyan na situation? Hindi. Walang ganong kapangyarihan ng presidente na suspindihin ang mga batas na ayaw niyang ipatupad. Walang kapangyarihan ng Pangulo magsuspende ng buwis.
Ang pwede sigurong gawin o mangyari para sa akin ay pag-aralan habang recess ang Kongreso. Kung may mga tariff o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin muna yon para hindi gaanong tumaas ang presyo sa panahong ito. Habang recess kasi ang Kongreso, may kapangyarihan ng Presidente, i-adjust ang tariff rates. Kung meron pa, hindi ko kasi kabisado kung meron pa, kung may mga duties pa ang produktong petrolyo. Considering yung situation, ipa-prioritize nyo po yan, yung bill na yon, yung standby. Imumungkahin namin sa LEDAC na ma-prioritize siya, pero hindi para sa aking i-prioritize yon. Pag-uusapan sa LEDAC yan sa pagitan ng Kamara at ng Senado at ng Executive Branch. SP, tama ba? Yung ang Senate President, House Speaker, copy furnished kayo ng reports tungkol sa confidential funds? And Pursuant intelligence sa funds? JMC, Joint Memorandum Circular, oo. So, meron din kayo nung confidential funds, yung report ng OVP and DepEd? Nung nauso yan, nung napag-usapan yan, tiningnan ko, parang iba yung hawak ng House sa sinusumite. Hindi ganun kadetalyado. Sa pagkakaalam ko, yung mga binabasa ng Kamara ay galing na sa COA. Hindi galing dun sa submission na naunang binigay na sa kanila at sa amin. So, wala kayo nung report ng confidential Yung mga pangalang binabanggit na naririnig natin sa media, wala akong maalalang napansing ganun nung tiningnan ko. Pero pinapasa-pasa yan, nakalagay lang naman sa kahon doon pag sinusumite. Ang ayon sa Joint Memorandum Circular lang ay hindi pwedeng kunan ng picture, litratuhan o ilabas sa kwarto ni numan. Pero pwedeng ipakita sa sino mang miyembro ng Senado. Pero kung halimbawang kailanganin, kung meron doon at kailanganin sa impeachment trial, pwede niyong gamitin yun? Kung meron naman din ang Kamara, prosecutor sila, bakit hindi sila? Okay, doon nalang gamitin. Di ba? Kasi dapat pareho naman yung matanggap yung In report ng theory, Speaker. dapat pareho naman yun. Okay. Pero submission lang ang binibigay sa amin ayon sa GAA. And from this SP, dapat ba magkaroon ng reform or changes sa reporting ng confidential and intelligence funds? That is a subject matter of the Joint Memorandum Circular and the special provisions of the General Appropriations Act. Kung may mga panukalang pagbabago, yung dalawa ang babaguhin. Yung JMC sa pagitan ng DBM at ng mga ahensyang merong confidential funds at intelligence funds. At pangalawa, yung special provisions na nakalagay sa GAA. Pwedeng dagdagan o bawasan yon sa kada taong pinapasa yung GAA. Nakikita ba kayong necessity to review and make some changes doon? Base dito sa investigasyong napapanood natin at ginagawa, sa palagay ko, pwede. Dapat suri na tingnan kung paano pa ito may improve to increase transparency and accountability. Sorry, SP, babalik lang po ako sa impeachment. Palatag lang po sana nung proseso para mas malinaw. Anak ng toko, paulit-ulit ka na, ha? Papalatag ka na naman ulit. Receive yung answer Lang yang yan. ni VP and yung reply ng PROSEC. Ano po yung next step? Ano yung next doon? E di magko-convene na ang 20th Congress. Kailangan pumili ng prosecutors ang Kamara. Magsumite ng compliance base dun sa order ng impeachment court. Tapos mag-i-schedule ang impeachment court ng trial date. Kung may humiling base sa pag-uusap ng mga impeachment court judges na may bagay na motopropyong pagpapasyahan o kailangan pagpasya ng impeachment court, pwedeng mag-convene nang hindi kinakailangan tawagin pa yung magkabilang partido, motopropyo nga, on its own. Parang yung mga pagpapasyang ginawa ng impeachment court, that was decided by the court motopropyo, on its own, without calling either of the parties. Yun. Hanggang doon lang ang pwede kong sabihin dahil depende na nga yun sa magiging aksyon ng mga partido. Sir, saan papasok dun yung possible silang mag-vote na agad by simple majority dun sa answer, dun sa motion ni VP Sara? Saan po doon sa process? Pag nag-convene na impeachment court na nandun yung magkabilang partido. Hindi pwede yun sa motu proprio, sir. Alin? Hindi po pwede sa motu proprio yun, sir. Kailangan Alin? nandyan sila sa Hindi para sa akin kasing sabihin walang batas, walang listahan ng pwede at hindi pwede sa motu proprio.
Sa ulitin ko, pag-uusapan, pagdedebatihan, at kung kinakailangan, pagbobotohan yan ng mga miyembro ng impeachment court. Hindi para sa akin na i-dicta yun. So yung nakakonvene at nandun yung dalawang panig, trial na po yung tawag doon. Oo. So sa trial lang po pwedeng mag-vote ng dun sa motion ni Bibi Sara. Oo, dahil motion niya yun. Motion niya yun eh. Ang tanong, ihirit ba niya yun o hindi? Hindi ko alam at ayoko magsalita para sa kanila at ayokong pangunahan sila. Parang sa impeachment, Mr., di ba parang nakalagay doon, ang voting lang is to convict or convict or not guilty or conviction lang. Parang gano'n. Not guilty Hindi. or not, hindi ba gano'n? The Senate is a collegial, the impeachment court is a collegial body, just like the Supreme Court or the Court of Appeals or the Sandigan Bayan. They decide everything by a vote. Di ba, Sandigan Bayan is divided into Sandigan Bayan, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, and even the Supreme Court is divided into divisions. Tapos may en banc. Lahat yon pinagpapasyahan as a collegial body by a vote. So mananalo at matatalo ka sa kaso, maiiso o hindi maiiso ang ilang mga order, base sa botohan ng mga mahistrado. Minsan by consensus lang, kasi wala namang nag-o-object. So may maghihiling, wala nag-object, so wala nang botohan. Possible talaga, sir, yung dismissal without yung going through yung... Nandun ba talaga kayo, no? Lahat naman nga kasi talaga posible. Ulitin ko pero pwede rin namang, babalik ta rin ko, pwede rin may mag-motion, lika na, wag na tayo mag-trial, convict na natin ngayon na. They can also move that. I cannot prevent that from happening. But I will not vote for that. But, di ba, so, lahat ng mga motion na yun pwede naman. Wag lang kayo mag-focus sa motion to dismiss. Kasi pwede rin motion to convict. Lika na. Yan. Huwag natin pakinggan. Obvious naman eh. Ganon? Oo, na-share mo na Now, kayo. there is Tuloy no kayo. rule that prevents a member or a lawyer, a party litigant from doing that. Paano pag sinabi ng prosecutor yun? Obvious naman eh. Nakita nyo na sa TV, di ba? Yung Article 2, Article 3. Wala nang presentahan na ebidensya, butuhan na tayo agad. They can make that motion, but I will disagree with that motion. So all of these motions are possible. It cuts both ways. So yung motion to dismiss, sir, pwede nga siyang pagbotohan kahit walang process. Ang kulit! Anak ng tokwakan, ano bang... Ilang beses ba kayo pinanganak? Ba't paulit-ulit kayo? Natatawa na si Chis. Pwede natin, piliin natin ulit kung sino papapasukin natin mga media dito. Mga puro mga merong saltik ang utak, anak ng tokwa. Ano na? Pwede siyang ano? Pwede yung pagbotohan, kunwari nag-motopropyo kayong nag-convene. Tapos may Alin yun? Anong motion to There is no motion to dismiss pending before the Senate. Impeachment court. What was voted upon by the impeachment court was a motion to return. The party has to bring it up. So kailangan nandiyan yung... The party claiming it has... Ikaw na nga mismo nagsabi. Alam nyo na yung mga... Kino-corner ka lang nila, Brad. Anak ng tokwa, oh. Panay ang bato nyo kasi sa impeachment court nung dismissal, nasa sagot naman ni VP Sara yon. Ngayon, kung sasabihin yun ng abogado o hindi, nasa sa kanya yun. Wala naman para sa akin na sabihin, magbibigay ako ng hint, pag nag-trial, ganon, wala naman ganon. It's up to them. It's not up for me to decide on that, nor to cajole them into doing it or not doing it. Mga criticism, SP. Yung pag-return ng articles of impeachment, practically you aided or you gave the Vice President ng dahilan o ng basis para sa paghingi ng dismissal. Tinulungan siya sa kanyang defense. Yun tinanong namin dati ng pending sa Korte Suprema. So, final niya na yun dati pa. Yung motion ni Senator Bato na inamyendahan ni Senator Cayetano, yung isang yun, dati nang binring up na ikalawang Pangulo yun sa kanyang petition sa Korte Suprema. So, anong tip doon? Siya yung nag-isip nun at siya yung nag-bring up nun. Di ba? SP? Yes, ma'am. Tanong lang, yung since may electronic copy na po sila nung answers, yung senator judges, may nasasabi na po ba sila or bawal po sila magsalita until mag-record?
Hindi naman bawal magsalita kasi may pangalawang proseso pa yan eh. Pagdating ng June 30, noon time, bibigyan naman namin ng kopya din yung mga bagong halal na senator judges. Bagaman hindi pa sila nakakasumpa, bilang miyembro ng impeachment court, bibigyan namin sila ng kopya din pagdating ng June 30. Sa ngayon po, basta may nagsabi na sila, may nare-release na sila or wala pa? Wala. Walang, ewan ko kung sinong kausap nila o sa kaibigan nila, sa akin wala. SP, ano lang, ibalikan ko lang yung lumalaking tension sa Israel-Iran conflict. Kasi nakasawsaw na yung US and then Iran is seeking help from Russia.